akala ko pagod lang ako. Yun pala, meron na akong symptoms ng hyperthyroidism. So, na-diagnose ako last year, March 2025. And ayun na nga, nag-start na rin ako doon mag-inom ng aking gamot na methimazole and propranolol. So, ito lang naman yung sa mga iilan na natatandaan ko naging sintomas ko. Alam ko, gumawa na rin ako ng video nito mga mari ko. Pero kasi gusto ko siya i-share sa inyo. Kasi nga, lately nga, na, di ba lagi ako lumalabas nga. So, napadami yung schedule ko sa labas. So, nakikita ko, ang daming babae na may problema dito sa lieg. So, better talaga mga mari ko. Total, meron naman din mga public hospital. Pero, yun nga, hindi ko mapapangako sa inyong mabilis kapag public hospital. So, kailangan tiyagaan talaga mga mari ko. So, ako, nagpapacheck up ako dahil dito ako sa Commonwealth area. Sa Rosario Maclang Bautista Hospital ako sa Batasan Hills. So, dun ako nagpapacheck up. Yung mga sintomas ko pala, sorry. Number 1 dyan, guys. Akala ko dati ngayon, sobrang pagod ako. Parang yung tipong kakagising ko pa lang kasi nag-aaral na nun si Madam Hailey. Year 2024. Actually, 2024 ko na siya naramdaman eh. 2024 ko na talaga na-feel yung parang pagod na ako. Siguro mga part yun ng October 2024. Mga ganun. Parang sobrang pagod ko na. Yung tipong konti pala yung nagagawa ko, pagod na ako. Tapos, ayun nga, pangalawa naman is sobrang bilis ng metabolism ko. Yung tipong 2 times talaga ako nagpo-poops, guys. Yun talaga, sobrang bilis ng metabolism ko. And third, sobrang pumayat ako from 55 kilo to 45 kilo. As in, sobrang pumayat ako nun mga mi. And then yung fourth naman is lagi akong gutom. Tapos ayun nga, lagi ako ng poops. Kaya ang payat ko pa rin. So, akala ko dati, tuwan-tuwa ako kasi pumayat nga ako. So, ang laki ng pinayat ko, yung pala hindi na siya tama. And number 1, sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Akala ko lang kasi, meron kasi akong panic attack. So, akala ko yun lang yun. Pero yun nga, mga mali ko, buti na lang nagpa-check up din ako dun sa doctor ko, sa OB-GYN ko. And na-check niya yung nag-oximeter ako na sobrang bilis nga ng tibok ng puso ko. Hanggang sa nirefer niya ako sa endocrinologist. So, eto yung endocrinologist mga mari ko. Eto yung doktor nga sa mga dito, sa merong mga, ewan ko, yun yung doktor para sa hyperthyroidism. Ewan ko ano pa yung sakop ng endocrinologist ha. Pero yun yung doktor ko sa aking hyperthyroidism. So mga mari ko, medyo mahaba nga tong video na to. So sana natyagaan nyo. Kasi ayun nga, again, nakikita ko nga maraming mga babae ngayon na merong problema talaga sa lieg. Tapos lagi nyo check to. Kasi ito rin yung napansin ko din pala. Isa pa rin yun. Napansin ko din yung lieg ko na parang may something na siya. Tapos sabi nung partner ko, hindi, pumayat ka lang kasi. Kaya siguro parang litaw na litaw yung lieg mo. Yun pala, meron na rin ako. Kaso konti lang talaga, guys. Hindi siya kalakihan katulad ng iba. As in ngayon, no? Kasi syempre kitake ako ng meds. So, hindi natuloy yung radiation ko. Kasi ang nangyayari, guys, tumataas, bumababa. Sorry, excuse me. So, lately, tumaas yung, kakakita ko lang dun sa endocrinologist ko. And tumaas nga yung TSH ko. So, ngayon pinapababa namin siya para makapag-undergo na nga ako ng RII. So, ayun ang mga mari ko, kung meron kayo ng mga sintomas na sinabi ko, better na magpa-consult na rin kayo sa mga trusted nyong doctor, or kung wala naman din talaga kayong budget, try nyo po sa mga public hospital. Pero again, hindi ko mapapangako na mabilis talaga doon. So, mahabang pasensya at pagkatyaga. Okay?